Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Mainit ang mga kaganapan ngayon sa nagpapatuloy na impeachment proceedings. Usap-usapan ngayon ang naging krusyal na pagtatanong ni Senador Risa Hontiveros sa ating witness, kung saan marami ang humanga at nagsabing dinaig pa niya ang mga batikang abogado sa talas ng kanyang katwiran. Bakit natin ito nasabi, mga kabunyog? Nitong mga nakaraang pagdinig, naging agresibo ang panig ng defense panel at ilang senador, gaya ni Senador Imay Marcos sa pag-usisa sa ating witness. Ginamit nilang estratehiya ang mga napansing typographical errors at document discrepancies o mga pagkakaiba sa mga dokumentong isinumite ng witness para questionin ang kredibilidad nito. Ngunit sa gitna ng matinding gipit at mga teknikalidad na ipinupukol ng defense, isang simpleng tanong lang ang binitawan ni Senador Hontiveros na pumutol sa mahabang argumento ng kabilang panig. Sa pamamagitan ng nag-iisang tanong na iyon, na ipakita niya kung ano talaga ang esensya ng ebidensya, anuman ang mga minor na pagkakamali sa format nito. Ano nga ba ang estratehikong tanong na ito na nagpatahimik sa depensa? Alamin natin ang buong detalye. Ngunit bago iyan, panoorin muna natin ang naging aktual na salpukan at ang ginawang paggisa ng defense at ng mga kaalyadong senador sa ating witness. Panoorin po natin ito. Araw yon kasi andito sa inyong affidavit of investigation at yung sinabi ninyo na on even date, ang tinutukoy mo ba yung November 23 din? November 23, ma'am, kasi natapos ho ang Oo, live- gabing-gabi kasi yon di ba? madaling araw po ng alauna, ma'am. That's right. So, nag-meeting kayo kaagad-agad? Ganun ba? Hindi, ma'am, hindi po kasi namin alam yun. Kailan kayo inutusan na mag-imbestiga? During lunchtime, nung may meeting kami ni then Director Santiago, pero iba ho ang iniimbestigahan namin krimen. Kailan kayo sinabihan ng DOJ na mag-imbestiga? Anong araw po That yun? same day, ma'am. Kaya nga, after November 23. November pa rin. 23. Oo, pareho lang. Yun ang sinabi ninyo kanina nung tinatanong kayo ng counsel ng prosecution. Yan din ang nakasaad. On even date ang nakasabi sa inyong Opo. affidavit. Yes, ma'am. Okay. So, nag-umpisa na kayo. Kwento nga ninyo, four-phase yung investigasyon. Nag-umpisa sa identification. Nagbigay kayo ng hash value. Nag-preserve kayo ng data. Pagkatapos nag-research kayo. Subsequently, sinabi mo na meron kayong open source intelligence search at natuklasan ninyo na meron palang October 18 video na press con na naman ni OVP na nasa Facebook at may mga sinasabi na naman na puputulin yung ulo. Tama ba yon yung October 18 ang nakita ninyo? That's the continuation in the analysis phase, Your Honor. Oo. Yes, Your Honor. Kasi nag-research na kayo, no? Bilang fourth phase nga ng inyong investigasyon. Tama po ba? Hindi po, Your Honor. Yun yung third phase ho, yung analysis and attribution. Sa analysis pa at attribution. So third phase. Pero bandang huli na. Ang pinagtatakahan ko, kung inutusan kayo ng November 23 na magkaroon ng investigasyon, bakit napakaaga? November 6, 2024, a subpoena was issued to ABS-CBN requiring them to submit an authenticated copy of the video pertaining to the 18 October press con. Nandito to sa affidavit ninyo, nasa page 8, number 14. Kung inutusan kayo noong November 23, ang ibig ba sabihin, November 6 pa lang, minamanmanan na si Vice President? Iniimbestigahan na siya bago pa yung Zoom conference sa Kongreso? No, Your Honor. I believe that's a typo yung date. Sorry? Kasi that's a typo, Your Honor, yung date. Kasi makikita doon yung date noong appearance ng taga-ABS-CBN, which is consistent ho siya doon sa ibang initial Kailan ng ba yung subpoena. appearance? Kasi hindi ko nasusundan yung timeline ninyo eh. Parang yung November 23 yung utos, pero November 6 pa lamang may subpoena na.
Ba't nagkaganon? Typo ho yan, Your Honor. Hindi ho yan November 6. Typo na naman katulad ng Department of Justice. No, Your Honor. If I may refer to my notes, Your Honor. Oo, pakita mo na lang sa akin kasi nahanap ko, hindi ko masundan eh. You may do so, This is Counsel. page 6, number 14 po. November 6, 2024, subpoena to ABS-CBN. Yung subpoena mismo. The subpoena itself. The subpoena itself. Wala naman yatang date na binibigay tungkol sa appearance ni Patria Morales at yung iba pang Meron po, taga-ABS. Your Honor, if I Pakituro lang have kasi the, hinahanap record po of the namin. subpoena. Yung subpoena mismo. For information, the time of Senator Judge Marcos is over. Kindly. Yes, but he's still responding Of to course, the we same will wait for question the if you will response allow. first. Siya po yung matagal, hindi tayo. We're only counting your the questions that you asked, not the answer. Neither are we counting the waiting time for the witness to answer. I-check ko lang po, Your Honor, para Kasi yung mga sumunod na meeting, doon sa page 13, sa number 30, at sa mga sumunod, yung mga tinutukoy doon, yung mga media na nandun sa Zoom conference. Hindi naman siya yung ABS na humawak ng camera noong October 18. Iba naman yung mga tinutukoy doon eh. Attorney Lutok, Opo. the question of the Honorable Marcos is on page 6, paragraph 14. You said you sent a subpoena on November 6, 2024. Unfortunately, because the annexes are not part of the document marked, it's not here. So the question is quite clear. If it's a mistake, then what is the correct date of the subpoena? If I can see the real subpoena, Your Honor. Kindly talk to the mic, please. Yeah. If I can see the real subpoena, Your Honor, because the subpoena was signed by our Assistant Director for Investigation Service. As I said, unfortunately, it was not attached to your affidavit, and I doubt if it's one of those marked or pre-marked Wala. by the counsel for prosecutors. As he said and admitted earlier, he did not or they did not mark all of the annexes in your affidavit. Yes, Your Honor. If I may, check ko lang po, Your Honor, para sigurado ho. Wala sa'yo ngayon. Inaanap ko po rito. Wala nga pong annex yan eh. Wala sa annex at wala rin sa affidavit. Kasi yung mga media na tinutukoy sa ibang pahina, eh yung mga nag-interview nung Zoom conference. Dito ho yung certified true copy daw, Your Honor. If I may, Your Honor, please, can I assist on this regard, if the court will allow? Only if you can produce a copy of the November 6 subpoena, counsel. Exactly, Your Honor. The documents are present. They are in the possession at present of the witness, Your Honor, please. They may not have been physically attached to the affidavit investigation, but they do exist in the records of the case as separate pre-marked documents, Your Honor, please. So Okay. it's here? Presiding officer, then is counsel saying that therefore the affidavit is defective or wrongful and With that all November 6 is not the right date? What then is the right date to With the all due subpoena respect, to Your Honor, ABS? please, with all due respect, we object to the use of the term defective. Counsel, we shall await. Let the Yes. document speak for itself. Yes, Your Honor, please. If it's there. The witness is Yes, now it in the was the process. witness who said that it was a mistake, not me. No, it doesn't make the entire affidavit of investigation defective. No, I merely said the date was wrong because that's what he said. Yes, Your Honor.
it's just been brought to my attention that, in fact, presiding officer, 2 documents were issued on November 6. Not only the subpoena to ABS-CBN, but further the affidavit of investigation regarding the October 18 press con. Can we please be clarified as to these 2 documents which don't seem to appear in the affidavit nor in the annexes provided? Let's first wait for the witness to answer the first question, Senator Judge Marcos. Okay. Yes, Attorney Lotok. If I may, Your Honor. Ito ho, ang subpoena, Duces Tycom, yung date ho ng appearance niya is December 11. Appearance po. Ang tinatanong Appearance. yung date ng subpoena. Date Attorney ng Lotok. subpoena, Your Honor, is 6th day of November 2024, which I believe this is a typo kasi magkakasunod ho ito doon sa mga inisyuan namin na media personalities. Attorney Lotok, typo na yung affidavit mo? Typo pa yung subpoena? Hindi po. What are you typo looking rin. at? The subpoena or the affidavit? Dalawa yan eh. What are you looking at, Attorney Lotok? The subpoena, Your Honor. So the subpoena is dated November 6. Okay. This- And the affidavit also is November 6. Dalawang typo carried over. Asan yung affidavit? Hindi ko pa nakita, ma'am, yung affidavit na November. Your Ikaw affidavit ang says pumirma November eh. 6. Pwede patingin ako ng affidavit. Yung affidavit of investigation mo na binigay, pati I-check yung ko po, amended, carried over din. Yung first draft na rineject ng DOJ, yung ikalawa, parehong November 6. Saan? Pirmado ninyo eh. Page 6, Counsel, paragraph 14 of his affidavit of investigation. Yes, Your Honor. It's November 6, 2024 ang nakasulat dyan. So typo din yan? Is it your testimony na typo din yan? I believe so, Your Honor. Kasi ang intention namin dyan is 11 December 2024. Anyway, Senator Judge Marcos, the document will let the document speak for itself. That would be the best evidence of it, if at all, of the dates Thank you. of either the subpoena and or the affidavit. Yes, presiding officer, just to provide our witness a chance to correct himself or the documents, sa palagay mo, ano yung tamang date kung mali yung November 6? Same ho, Your Honor, doon sa mga subpoena na inisyu namin sa media personalities. Dapat magkakapareho. Yes, magkakasunod po yun. Okay, sige. Maraming salamat. Thank you very much, presiding officer. Damo nga salamat. Salamat po, ma'am. Thank you, Senator Judge Marcos. Senator Bamakino, and then we proceed to cross. Your Honor, can we just Yes, point out Attorney one Binlon. thing? Your Honor, regarding that matter, Your Honor, may we just manifest, Your Honor, for the record, that not only in paragraph 14, page 6, does the November 6, 2024 date appear, it also appears on the footnote. Footnote 12, November 6, 2024. So, I don't think, we just want to read for the record, footnote 12, subpoena to Francis Toral, head, ABS-CBN News, dated 06 November 2024. In addition to that, if you look at the subpoena, and paragraph 14 also is on 06 November 2024, a subpoena was issued to ABS-CBN News. Now, it is actually, it states that a copy of the video pertaining to the 18 October 24 press conference. And when you look at the subpoena itself, can you just ask for time? The subpoena, if you look at the subpoena, there's an attachment, and the photo there contained therein actually pertains to the 18 October 2024 press briefing. So in other words, Your Honor, this is a substantive, this is not a mere typography. Objection, Your Honor. Counter manifestation. The witness said it's typographical, that you are milking that and say it's The ma- substantial. Just The for the record, manifestation- it was a The manifestation. That's manifestation why a of counsel for counter-manifestation. respondent is duly noted. Insofar as the counter manifestation of the counsel for prosecution, the witness already answered. That is a typographical Thank you so much. error from his point of view.
Iyan nga, mga kabunyog, ang naging takbo ng kaganapan sa impeachment trial sa Senado. Nakita natin kung paano ginisa at ginipit ng defense panel, kasama na si Senador Imay Marcos, ang ating witness dahil lamang sa mga typographical errors at ilang kakulangan sa detalye ng mga isinumiteng dokumento. Ngunit ang lahat ng mga teknikalidad at argumentong ito ng depensa ay tila nawala ng saysay at tuluyang nabalewala ng si Senador Risa Hontiveros na ang sumalang para magtanong sa pamamagitan ng kanyang estratehikong pagtatanong na ilatag niya ang katotohanan ng direkta at walang paligoy-ligoy. Paano mga ba binuwag ni Senador Risa ang depensa ng kabilang panig? Heto, mga kabunyog, sabay-sabay nating panoorin at suriin ang kanyang naging krusyal na pagtatanong. Thank you, Senator Judge Cayetano, Senator Judge Ontiveros, thereafter Senator Judge Ejercito. Am I correct, JV? Senator Judge Ontiveros is recognized. You may proceed. You have 2 minutes, ma'am. Salamat po, Mr. Presiding Officer. Less than 2 minutes din po. Attorney Lotok, sa gitna nung DOJ certification dated February 5, 2025 at yung pag-submit nyo ng kompletong affidavit of investigation na tinanggap na ng DOJ, may nagbago po ba sa di umanong sinabi ng Vice Presidente? Wala po, Your Honor. Wala. At sa gitna ng DOJ certification dated February 5, 2025 at yung pag-submit nyo ng kompletong affidavit of investigation na tinanggap na ng DOJ, may nagbago po ba sa rekomendasyon ng NBI? Wala po, Your Honor. Salamat po, Attorney Lotok. Salamat po, Mr. Thank you, Presiding Senator Officer. Judge Ontiveros. Senator Judge Ejercito. Yan nga, mga kabunyog, ang naging pagtatanong ni Senador Risa Hontiveros. Napakalinaw at walang paligoy-ligoy, isang direktang pagpapakita ng talas na dinaig pa ang ilang mga abogado sa pagdinig. Kung kayo ang tatanungin, mga kabunyog, aling argumento ang mas lohikal at mas madaling intindihin? Hindi ba ang panig ni Senador Risa? Napakasimple lang naman ng kanyang pinupunto. Ang katotohanan ay hindi mababago ng anumang teknikalidad, kahit pa nagkaroon ng ilang minimal na pagkakamali o discrepancy sa mga dokumento ng witness. Hindi nito mababago ang katotohanan na malinaw ang binitawang pagbabanta ni Vice Presidente Sara Duterte. Ang tanong ngayon, porke ba may typographical error sa dokumento, absuelto na ba at burado na ang ginawa niyang pagbabanta? Iyan ba ang gustong palabasin ng defense panel at ng mga senador na kakampi ng mga Duterte? Maging ang mga eksperto ay sumasang-ayon sa puntong ito, mga kabunyog. Kahit anong hanap ng butas ng depensa sa mga papel ng witness, hindi nito mapagtatakpan ang katotohanan na ang mga binitawang salita ng Vice Presidente ay mabigat at sapat na batayan para sa kanyang pananagutan sa batas. Upang mas lumalim pa ang ating pag-unawa, pakinggan po natin ang naging pagsusuri at pahayag ng isang legal expert hinggil sa isyong ito. Heto po, mga kabunyog. Bahagi din po yun nung gusto nila ipakita no, na baka tinatawag ho namin minsan pretextual. No? Kunyari nagkaroon ng investigasyon, no? Pero parang huwad. For show lang siya, no? So, hindi pa natin alam kasi, una, hindi pa tapos yung cross-examination. No? So, marahil yung mga tanong today, ma-highlight pa kung ano yung balak talaga idalhin nitong defense. But yung inconsistency ng dates, importante siya primarily in terms of undermining yung kredibilidad ng investigasyon. No? Kung seryoso nga talaga ito, bakit yung dokumento na na-produce ng investigasyon na yun, bakit parang hindi ganoon kalinis? Opo. And I think, maisingit lang, mas powerful yung point na yun na nagawa nila kasi hindi po yung taktika mukhang nag-iba.
Hindi na po tayo ganun ka-focus doon sa objections nung presentation ng witness. Nag-focus tayo instead yung defense, no, kung paano bubutasin yung testimonya. Mas powerful yun kaysa doon sa hinaharangan lang yung pagpasok ng testimonya. But related to that, bakit ang depensa, ang diskarte niya, nakafocus dun sa technicality, sa legality, rather than refute kung talaga bang merong threat at seryoso ang threat, regardless kung may kinontrata o hindi. Hindi sila pumupunta dun eh. Dun sila pumupunta sa legal, sa technical na side ng argumento. So, is that a tactic, attorney? Well, una po, no, siguro kailangan natin alalahanin na depensa po talaga trabaho po ng depensa yun. Kung sa korte po to nangyari, ganun din po yung gagawin ng kahit sinong abogado, no? So, patas po yun, bahagi po yun ng pagseserbisyo nila kay VP Sara. But pangalawa po, baka ito yung nabanggit ko rin to kahapon kina Karen Davila, no, yung may tendency po kasi yung impeachment kamakailan na maging over-judicialized yung proseso. So Masyadong parang, legal. Masyadong legalistic. Ibig sabihin, over-judicialize. Na parang hindi naman po kasi dinisenyo itong process na ito na patakbuhin ng mga abogado or parang puro abogado lang po ang nag-uusap ukol dito. And ang delikado po doon ay baka mawala yung diskursong moral sa impeachment na yung po talaga yung core pag tinignan nyo yung impeachment ni Chief Justice Corona at yung impeachment ni President Erap. So, kung ako naman po yung depensa, nakikita ko na yung trend na iyon na magiging stricto yung korte, hindi lang sa procedure, kundi doon sa elemento, then haharangin ko. No, parang titignan ko na checklist na ngayon bigla yung impeachment instead of it being a moral inquiry, which it used to be, no, at lalo na hango sa Estados Unidos. Okay. Partner, meron ka ba? Sige. Hindi ko lang alam, hindi ko lang paliwanag or hindi ko maibaba sa mga kapwa natin na amasan, di ba? Bakit yan ang dinidikdik nyo? Maliwanag pa sa sikat ng araw, ayan siya mismo nagsasalita. Hindi naman edited. Inimbestigahan nga ng eksperto. In-authenticate ng isang eksperto. Tayo walang kakayahan nun. Siya yun eh. Siya yun nakaupo. At sinasabi niyang, ayan na nga, totoo yan. At real and, sabi niya, serious. Serious, yeah. Oo. So, ito dyan sa tanong mo, Doris, no, dyan mo nakikita yung kahalagahan ng participation ng mga hindi abogado sa prosesong ito. Kasi, nakararating yan kahit papaano eh. Nakita nyo naman yung changes yesterday. No, parang mas naging less technical yung presentation. So, objectively, may mga tanong yung prosecution na kung court to talaga, mag-object ako kung ako yung sa kabilang side. Pero nakita nyo na pinalipas na lang ng depensa yon. Instead, naging clinical sila doon sa cross-examination nila. Yun yung, I think, emerging na strategy. Wala naman tayong nakausap sa kanila. But yun yung napapansin natin. So, I think reaction yun doon sa last week na ang reklamo nga ng mamamayan ay alam naman natin lahat yung video na iyon. So, baka mas maganda pag-usapan kung paano nyo sasagutin instead of pipigilin yung pagpasok ng ebidensya. Yeah. Now, that said, second week pa lang of what might be a long process. So, yung hope natin is, given yung pressure nga ng mamamayan, ng media, ng civil society na alam namin yung issue, pag-usapan nyo yung issue, na mapunta rin tayo doon. Kasi kung kahit bumilis na kahapon, kung ganito yung pace, hindi tayo matatapos doon sa trial mismo. Actually, importante yung tanong din ni Senator Risa. Si Risa na naman ulit pa rin, pinag-uusapan natin. Kasi mas dikit siya doon sa pagkakaintindi ng masa. Tama. Ang tanong lang naman niya simple eh. Direkta na, di ba? Nasira ba? Nabura ba ang threat dahil sa inconsistency o discrepancy ng dokumento? Anong connect? Di ba? Anong connect? Hindi connect. Kung hindi nabura ba, nasira ba ng discrepancy sa mga dokumento ang sustansya ng testimonya o ng pinagsasabi ng Vice President? Maganda yung tanong na yun. Oh. Kasi last week to na itanong, di ba parang kahalintulad niya yung mga tanong ni Senator Risa last week na I think nag-oppose yung si Senator Pia Cayetano kasi masyadong, parang hindi siya... Sa dulo pa daw dapat yun. Yes, and nauna. Kung korte to, improper yun na tanong for a judge. Potentially improper siya. Kasi hindi tanong ng judge na
hindi role ng judge na tanungin yun sa abogado, no? Dapat i-assess niyan on his or her own. But doon nga, bumabalik tayo, and I think maganda yung pushback kahit papaano na hindi to dinisenyo bilang isang legal na proseso. Dinisenyo to bilang proseso na naintindihan ng mamamayan. Siguro, ang lookout na lang natin doon ay pag nagsimula kasi natin buksan yung ganyan na pagtatanong, no, at maganda yung tanong na iyon, but bumunta tayo dun sa larangan na iyon, hindi natin alam kung lahat ng senator judges, for example, would look at it fairly also, or gagamitin ba nilang pagkakataon to also push yung agenda nila. So kahit papaano, magandang guidance yung naging nakaraang dalawang impeachment trial, kasi I think yun yung balance nung sufficiently technical, pero naintindihan pa rin ng mamamayan. And baka maganda for the senator judges to review, sa dami ng trabaho nila, no, but kung may oras sila to review yung nangyari doon sa corona impeachment, kasi maganda siyang guidance kung paano yung pagtatanong ng mga judges or senator judges natin. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.